Maligayang Pasko ng pagkabuhay po sa inyong lahat. Aleluya, aleluya! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kamusta na po kayo? Parang inaantok na yung iba. No? We are running sa second hour na ng ating pagdiriwang. Gusto niyo hubang ulitin yung readings? Dumating na po tayo sa pinakatampok na pagdiriwang ng ating simbahan. Ang pinakamataas na Pasko sa lahat ng Pasko. Ang pinakamataas na Pasko sa kwento ng ating pananampalataya. Kung saan napagtagumpayan na ni Kristo Jesus ang kamatayan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. At sa pagtatagumpay ng ating Panginoon, nalupig na ang kamatayan. Nawala na ang marka ng dating pagsuway. Wala na ang kamandag ng kamatayan. Dahil kahit kamatayan, nasakop na ni Jesus. Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil muli siyang nabuhay. Una, pinapawi ni Jesucristong muling nabuhay ang ating mga takot. Kanina nasaksihan natin ang napakagandang rito ng pagbabasbas ng apoy. At kung napansin ninyo, mula sa binasbasang apoy, kinuha natin ang dingas na nagpaliwanag sa ating Siryo Pascual na humahawi sa dilim. Hinahawi ng liwanag ang dilim na nagdadala ng ating mga takot. At kapag po tayo ay nabubuhay sa dilim, nabubuhay rin tayo sa takot. Kaya nga ang mga may atraso sa Diyos at sa kapwa, maraming kinatatakutan. Ayaw mong matuklasan ang iyong mga kasalanan. Secret lang ha. Tayo-tayo lang dapat ang nakakaalam ha. Kaya nga kapag nabubuhay pa rin sa dilim ng kasalanan, you are always insecure. One can never be secure. Hindi malayang nakakakilos, laging nagbabantay sa iniisip ng iba. Kaya nga minsan, ang nabubuhay sa kasalanan, takot mawala sa pwesto, takot na maubos ang kabuhayan, takot na mawala ang kalusugan, takot na mamatay. Pero ang nabubuhay sa liwanag ni Kristo, hindi natatakot. Bagkus siya ay malaya. Ang nabubuhay sa liwanag, mapayapa ang puso, hindi kailanman insecure. Ang nabubuhay sa liwanag, laging handang harapin ang Panginoong Diyos. Siya'y laging handa na ibalik at isulit sa Diyos ang lahat ng bagay sapagkat tatanggap niya naman na ito bilang biyaya. Kaya nga mga kapatid, ano ang iyong kinatatakutan? What are your fears? Saan ka ba natatakot? While fear is a natural human reality, natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin maintindihan, mga bagay na hindi natin naunawaan, mga bagay na wala sa ating kontrol. Ang paanyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, iwanan na ang takot sa libingan. Ilabas na natin ang lahat ng ating mga takot at pinangangambahan sa liwanag ni Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya ba natin gawin yon? Iwan na natin sa libingan ang lahat ng mga bagay na nagdadala ng takot. Pangalawa, hinahanap ninyo si Jesus sa taga Nazaret. Sa Ebanghelyo kahapon, Biyernes Santo, ito rin ang tanong ng mga kalaban ni Jesus. Sino ang hinahanap ninyo?
Si Jesus na taga Nazaret, yan ang sigaw nila. Malinaw na marami pa rin sa kanila ang gustong mapanatiling patay si Jesus. Ano pat, nilagyan nila ng malaking batong libingan, sapat para hindi maalis ng mga babaeng unang naging saksi doon. Di nila maalis yung bato, no? Dahil gusto nilang manatiling patay si Jesus. Kaya nga, sinasabi, mabuhay man siya, hindi siya mananatiling buhay ng matagal. Dahil kung si Jesus ay nandoon sa loob, hindi niya maalis ang takip ng libingan. Sa loob, hindi yun mabubuksan ng taong nakalibing na nabubuhay. Sa labas, hindi rin yun mabubuksan ng 3 babae na maagang nagpunta sa libingan para pahira ng pabango ang labi ng ating Panginoon. Malinaw na may mga humaharang para makita ng lahat na hindi naman nabuhay muli si Jesus. Meron pa rin gustong humarang at ayaw pa rin nilang makita na muling nabuhay na ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nabuhay na si Jesus, pero patuloy pa rin naman ang kilos ng mga nagnanais na panatilihing patay si Jesus. Pero bilang Kristiyano, ang tungkulin po natin ay panatilihing buhay ang alaala ni Kristo na muling nabuhay. The forces of death will continue to spread lies about the resurrection of Jesus. And yet, as Christians, we are called to keep the memory of the risen Lord alive. Kaya nga mga kapatid, sa binyag, ibinigay sa atin ang biyaya na maranasan ang muling pagsilang sa tubig at sa Espiritu. Mamaya, meron tayong 2 kapatid na tatanggap ng biyaya ng binyag at susuportahan natin ang 2 kapatid nating ito na lumago at mag-mature sa kanilang pananampalataya. At tayo rin sa araw na ito, we will renew our baptismal commitment. And as we renew our baptismal commitment, we also renew the fact that Jesus is truly risen. And by our word and deed, sana makita sa atin na tunay na nabuhay si Hesukristo. By our works and by our own witnessing, we will continue to spread the good news that Jesus is truly risen. Kaya nga mga kapatid, sana sa tuwing makikita tayo ng mga tao, mararamdaman nila na nabuhay na muli si Kristo. Lagi nating inaawit yung awit na yan, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Kayo nga, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang masaya. Pag gloomy pa din yan, baka hindi pa nabubuhay si Kristo. No? Sisindihan natin ng maraming kandila para mabuhay ang liwanag ni Kristo sa Kanya. Sana mga kapatid, hindi tayo yung malaking bato na humaharang at humahad lang sa kapwa para makita at maranasan si Jesus. Amen? At sana maging daluyan tayo ng pagpapala upang makita ng kapwa na nagliliwanag si Jesus sa ating mga buhay. Mabuhay po tayo ng masaya. Mabuhay po tayo ng patuloy na umiibig.
Mabuhay tayo ng may panatag na pag-asa dahil si Kristo'y tunay na nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.